So ano kaya yung not following instructions? Well, una-una, hindi na ipasa yung charter change. Pangalawa, yung investigasyon sa PIDEA leaks, bakit pinagpatuloy, at bakit nagkaroon pa ng 4 at ngayon magkakaroon pa ng panlimang hearing. Now, ang tingin ko po, siguro may kinalaman talaga yan. I'm sorry to say this to Senator Mix, no? Pero kung kumpara mo naman yung qualifications si Senator Mix at saka ni Cheese Escudero, di hamak naman po na talagang parang mas akma na maging Senate President si Senator Cheese. Lumalabas sa dahilan, at ito'y nanggaling na rin sa bibig ni Senator Mix Zubiri, parang not following instructions from the powers that be. Siyempre, marami sa atin nag-iisip, ay nako, utos ng Malacanang. At kapag sinabi nating utos ng Malacanang, utos ni Lam. Kasi alam naman natin, si Lam talaga ang nagpapatakbo ng gobyerno. So ano kaya yung not following instructions? Well, una-una, hindi na ipasa yung charter change. Pangalawa, yung investigasyon sa PIDEA leaks, bakit pinagpatuloy, at bakit nagkaroon pa ng 4 at ngayon magkakaroon pa ng panlimang hearing. Now, ang tingin ko po, siguro may kinalaman talaga yan. Pero nung unang napabalita na baka nga matanggal si Mig Zubiri, ang balita, ito nga si Jinggoy Estrada ang baka pwedeng pumalit. Pero ngayon, number 2 lang po siya. O nga pala po, tumawag sa akin yung malapit kong kaibigan na malapit din kay Senator Jinggoy. Nagtatampo daw si Senator Jinggoy kung bakit nagkaroon ako ng broadcast. Yung broadcast na tinanong ko bakit ganyan ang asta ni Senator Jinggoy kay Morales. At sinabi ko, loyalist kasi siya talaga. Pangalawa, yun na nga, baka orchestrated ng Malacanang ni Lam na maging Senate President si Jinggoy. At pangatlo, sabi ko, yung Robin Hood formula na baka kukuha ng absolute pardon. Kaya kinakailangan magpalakas sa Malacanang, And sabi ko naman nun sa tumawag sa akin, ang sabi daw ay, akala ko ba mahal ako niyan si Harry Roque? Ang sagot daw nung tao na kinausap niya, mahal niya ang tatay mo. Hindi po, mahal ko naman sila pareho. Kasi kasama ko naman sa unity nitong si Senator Estrada. Pero hindi ba napansin niyo na very objective naman ako dun sa discussion ko pagdating kay Senator Jinggoy? Talaga namang hindi mapagkakaila na talagang diehard loyalist sila, na talaga namang may possibility na humingi siya. Ang pinarating lang niyang mensahe, hindi raw niya kinausap si Lam. So sa akin, bumalik tayo dito sa sinasabi ni Senator Mig Zubiri na hindi siya following instructions from the powers that be. At least, ang pinarating sa aking mensahe ni Senator Jinggoy, hindi niya kinausap si Lam. So let's give Senator Jinggoy the benefit of the doubt na hindi niya kinausap si Lam. Pero hindi pa rin natin maaalis na talagang nabuisit siguro si Lam at saka yung presidente dahil bakit pinagpatuloy ang hearing sa PIDEA leaks. Kung nga maisog rally nga, gusto nila, kinakancel, ayaw nilang matuloy yung mga maisog rally, yung kayang PIDEA leaks pa kaya na nakakaladkad talaga ang pangalan ni PBBM sa paggamit ng pinagbabawal na droga. So sa tingin ko, may katotohanan. Pero hindi naman yung pawang katotohanan. Tingin ko may impluwensya pa rin yung sinasabi nila na nahulihan sila ng pondo, nasusuluhin ng leadership, at itong pondong ito naman, in the end, pinaghatian ng lahat ng mga senador. So, mayroong konting not following instructions, mayroong konting usaping kapirahan sa mga senador. At mayroong konti rin siguro na talaga naman pong, I'm sorry to say this to Senator Mix, pero kung kumpara mo naman yung qualifications si Senator Mix at saka ni Cheese Escudero, di hamak naman po na talagang parang mas akma na maging Senate President si Senator Cheese. Unang-una, abogado. Lawmaking po yan . So, hindi dapat na hinahayaan yung mga empleyado ang nag-iisip para sa boss. Kailangan yung senador mismo nag-iisip at gumagawa ng batas. Mahihirapan ka talaga gumawa ng batas kung hindi ka abogado. So, number 1, abogado. Number 2, mas mahabang karanasan sa politika. Kasi itong si Senator Cheese Escudero, 9-term congressman, nag-2-term senator, 1-term governor, at ngayon nasa 3rd term na niya as senator. So mas mahaba talaga. At saka hindi siya natalo sa eleksyon. Ever. Di ba? So sa tingin ko naman, mas kompetente, mas parang deserving si Senator Cheese, pero hindi mo rin maalis yung banta na baka nagpalis Malacanang. Pero tignan naman natin, okay, anong issue ng Malacanang? Charter change.
sa mula't mula, very vocal po si Senator Cheese na against charter change siya. So sa tingin ko, hindi siya susunod sa Malacanang pagdating sa charter change. Pangalawa, yung PIDEA leaks. Well, dyan po, malinaw. Ayaw niya yung PIDEA leaks. Kasi ang sinabi niya ay, ang dapat pag-isipan natin, ang pinag-uusapan dito, hindi yung kung gumagamit ng droga ang presidente, kung hindi siguro yung pamamaraan ng leak, no? So, ang tingin niya, hindi na dapat pinagpatuloy pa ang PIDEA leaks. So, sa tingin ko, may kaunting katotohanan din na yung PIDEA leaks ay naka-influensya doon sa pagpapalit kay Senate President Zubiri. No? Pero alam nyo kasi yung mga senador na yan, palibhasa lahat sila mayroong mandate sa buong bansa. Mga republika po yan. 24 republika yan. Kaya napakahirap isipin na na-influensyahan talaga sila ng presidente. Meron po siguro mga 30 to 40% na influence na nagalit kay Zubiri kasi sa PIDEA leaks at saka dun sa hindi maipasa-pasa ang charter change. Pero kasi kung yung dalawang dahilan na yan, hindi rin papasa ang charter change. So siguro, ibaba natin sa mga 20 to 30% yung PIDEA leaks. Pero 70% pa rin yan dahil ginusto lang ng mga senador.